So, magandang araw sa inyong mga kababayan. So, mayroon tayong bagong balita dahil nag-suggest mismo si Attorney Sal Panelo na arestuhin si Romel dahil sa marahas at iligal na mga utos lalo na pinagagawa sa mga KOJC. So, wag na natin patagalin. Pakinggan na natin yung mga banat ni Attorney Sal Panelo. Eh, di ba sabi ko, pahuli mo si ano. Yung mga NBA, huliin niyo yan sino ito? Si PNP chief. Kasi kung illegal ang ginawa, sino ba ang maaaring magutos yan? Wala namang iba, kundi chief, PNP. Oh, di ba? So yun mga kababayan, as a dating spokesperson na si Attorney Sal Panelo, alam niya ang batas. Dahil si Romel, wala talaga itong alam sa batas. So, ayun. So, dapat talaga siyang ulihin. Dahil sa mga walang kwentang utos at gagawa niya sa mga kapulisan niya. Sinisira niya ang imahe ng ating mga kapulisan. So, panoorin po natin yung buong detalye ng video ito. Samantala, may halintulad ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga nangyayari sa martial law ang mga ginagawang harassment ng PNP sa The Kingdom of Jesus Christ. Kaya nangyayari ngayon sa KOJC, kondisyon ni Mayor Baste ang tila walang imik ni Pangulong Marcos Jr. sa issue. Si Jason Rubrico mula Davao sa report. Ginagamit ngayon ng Administrasyong Marcos ang mga kapulisan. Yan ang naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa isang interview sa Basta Davaoenyo kaugnay sa marahas at iligal na paglusob ng maarmadong pulis sa mga religious compounds ng KOJC noong June 10, 2024 at sa KOJC Farm noong August 5, 2024. Sinabi ni Mayor Baste na hindi naman yan mangyayari kung walang clearance mula sa administrasyon. Kaya naman konestyon tuloy ng alkalde ang sinabi ni Police Regional Office 11 Director General Nicolas Torre na siya ay isang professional na pulis. Pagbibigay diin ni Mayor Baste na kung ani ay professional si Torre ay bakit ginawa ito sa KOJC. Dagdag pa ng Chief Local Executive ng Davao na ang habol lang naman ni Torre ay pera o di kaya ay promotion. Aniya, kaya matapang na nagsasalita si Torre ng kahit ano at nagmamayabang dahil may backer ito. Kung idadahilan naman daw ng mga pulis na kaya ginagawa nila ito sa KOJC ay dahil hinahanap nila si Pastor Apollo C. Quibloy ay hindi naman ani ito mahalaga dahil hindi ito national interest. Dapat namang maintindihan ng publiko ayon kay Mayor Baste na tanging sa Davao City lamang nangyayari ang ganitong ginagawa ng mga pulis dahil sinisingle out nila ang Davao sa buong bansa. Maihahalin tulad ng alkalde ang nangyari ngayon sa Davao, partikular na sa KOJC noong panahon ng martial law na ani ay gustong gipitin ng gobyerno hindi lamang ang mga Davaoenyo kundi maging siya bilang alkalde ng lungsod. Ang masama pa niyan aniya sa nangyayari ngayon sa KOJC at sa Davao City ay tila tikom ang bibig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ni Baste na kung siya si Marcos Jr. at nakatanggap siya ng mga ganitong balita tungkol sa mga ginagawa ng mga pulis sa KOJC na walang nameplate, nakatakip ang mga mukha at may mga dekalibreng armas ay magsasalita na ito at may gagawin na kaugnay sa nangyayari. So, yung mga kapulisan, manang-mana talaga sa kanilang presidente na hindi nagsasalita. Kaya pag tinatanong natin sa mga checkpoint, pag nandito sila sa harap ng QGC, nagtatakip ng muka. So, walang nameplate. Pag tinatanong sa unit, hindi sumasagot. So, manang-mana na talaga. Manang-manang sabog. So, tuloy. Nangyayari, kaya ani Baste dahil si Marcos Jr. ang presidente ng bansa ay bakit hindi niya tinutugunan ang nasabing problema at bakit niya hinahayaang magdusa ang mga tao, partikular na ang mga taga-KOJC. Nang tinanong kung nandito pa ba si Pastor Apollo sa Davao ay hindi alam ni Mayor Baste at kung siya man daw ang nasa pwesto ng buting pastor ay hindi rin siya mananatili sa lugar kung saan siya hinahanap. Mensahe naman ni Mayor Duterte sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ na wala silang dapat na ikatakot at ikabahala dahil wala naman silang mali o kasalanang ginagawa. Pero aniya,
kinakailangang magbantay. Huwag din aniyang paniwalaan si Torre dahil ani Baste hanggang pananakot lang ang general at ang mga nasasakupang pulis dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Attorney Sal, ano po masasabi ninyo sa naging pahayag ng alkalde ng Davao? Totoo naman yan sinasabi niya. Di ba sabi ko, pahuli mo siya, no? Yung mga NBA, huliin niyo yan sino ito? Si PNP chief. Kasi kung illegal ang ginawa, sino ba ang maaaring magutos yan? Wala namang iba, kundi chief, PNP. Oh, di ba? Teka muna, ano naman nangyari kasi doon sa... Meron nga bang pinaila petition for writ of amparo? Matagal ko nang tinatanong niya, walang nakakasagot sa akin eh. Kasi alam mo yung petition for writ of amparo, yan ay isang petisyon na pwede mong ihain sa Korte Suprema upang patigilin pag merong panganib na nag-aamba at may mga isinasagawa itong mga opisyalis na ito na nagdudulot ng takot at pangamba doon sa mga taong nasasakupan ng paggalaw nila. Since yung pagdating ng mga pulis doon, lumalabas na ang tao na naroon, ang tingin nila ron ay tinatakot sila, nanganganib ang mga buhay nila, pasok na pasok ang petition for writ of amparo sa Korte Suprema. Kaya matagal ko na, wala nakakasagot sa akin sa grupo eh. Nag-file na ba? At kung nag-file, ano ang status? Saan pinail? Dapat, MJ, yan assignment mo. Reporter ka, dapat alam mo yan. Approve. Tama-tala, Attorney Sal, nagkaroon po ng pahayag si former President Duterte hinggil dito sa issue ng mga pulis sa KOJC at bilang former President, naamin niya talaga, Attorney, na medyo nahihirapan siyang mag-comment dahil nga mahal niya mga pulis, mahal niya mga sundalo. Sabi niya, once upon a time he was president. Pero hindi niya din maatim, Attorney Sal, yung ginagawa ngayon sa KOJC na pagmamalabis ng mga pulis. Anong tingin mo doon, Attorney Sal, bilang personal kaibigan at dating tagapayo ng Pangulo? Dapat ang pupuntiryahin mo, Mr. President Duterte, si PNP chief. Huwag yung mga, we can understand itong mga pulis na ito dahil takot sumusunod lamang. Di ba sinasabi ko nga, ba't kayo natatakot? Ang trabaho niya nga, ipatupad ng batas. Arestuin ang mga taong lumalabag sa batas. Nagsasagawa ng mga illegal na aktibidades o mga gawain. Kung illegal yan, ang nagutos niyan yung PNP chief. O kaya dapat, yun ang demanda niyo, pa-aresto niyo, arestuin ninyo. Sabi niya, actually binanatan niya, Attorney Sal, pero hindi gano'n yung banat na talagang uppercut. Jab lang. Hindi kagaya ng programa natin. Ito talaga, uppercut to And sabi niya dito, overkill daw ang ginagawa, sabi ni PRD. But the name, what's the name of the game? Pa-impress, pati yung taas, para daw yung taas maligayahan. Kiss ass daw, tinawag niya, Attorney Sal. Ano bang It's not just an overkill. It's a blatant, naked, illegal act. Yun. Solid. At nabanggit niya rin, Attorney, sa kanyang panayam na sana raw ay magbago ang tahak ng mga pulis. Kasi, syempre, nung siyang naupo, saksaga doon, Attorney Sal, inuna niya talaga, pulis, sundalo. No? Alagang-alaga niya. At ngayon, mukhang napapahamak, ipinapain sa matinding kapahamakan, Attorney Sal. Tsaka habang inaalagaan niya, hindi niya tinotolerate ang mga kalokohan pag may kalokohan. Tinatadyakan niya pa nga ang mayor siya. Attorney, speaking of former President Duterte, naalala natin na di ba matindi yung banat ni Leni Robredo sa kanya. Pero never did once the former president na gumawa ng hakbang para ipa-impeach ang vice-presidente ng kanyang termino. Ngayon, Attorney Sal, mukhang may mga ganong, kung verified ba ng mga hakbang para ipa-impeach si VP Sara, alam natin from the start, hindi talaga magkakampi ang Duterte at Robredo. Ngayon, magkasama ng kampanya. Pasadulo, ipapa-impeach mo. Ano nga masasabi mo, Attorney Sal?
Sino ba nagkakalat ng impeachment? Kung hindi yung kaibigan mo, kapuro naman yan, publicity conscious naman yan Wala, kabalustagan lang yan. Alam mo, in the first place, impeachment will never prosper there. Wala yan. Pachismis lang yan. Saka, sasakyan lang para madyaryo. Yun lang yun. Maniwala ka sa impeachment na yun. Pag sinimula mo yan, nilalong nag-alam ang galit ng sambayanan. Kung pag sinimulan Attorney Sal, parang, done, consider it done. Kasi, syempre, speaker. Pinsan ng presidente. Numbers game. Wala yan. Hindi naman ganun kasimple yan. Maniwala ka. Gawin nyo, kung gusto nyo, para matanggal na kayo. Lahat. Dapat raw arestuhin ng NBI si Police General Romel Marbil ng Philippine National Police dahil sa illegal at maras na operasyon ng kanyang iniutos laban sa The Kingdom of Jesus Christ. Yan ang giniit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo nitong Lunes. Yan, di ba pa mga detalye sa report ni Sara Santos? Alam mo yung NBI, palibasa kasi yung chief, abogado, naging judge pa. Kaya alam niya, patupad ng batas. Naging matiwasay at mapayapa ang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation o NBI Region 11 sa warrant of arrest laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy at 4 na kapwa niya akusado nitong nakaraang Biyernes. Sabi ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, malayong-malayo ito sa marahas, karumal-dumal at iligal na operasyon ng PNP sa KOJC nitong Hunyo 10. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, ngayong nagsampa na ng kaso ang KOJC laban sa ilang matataas na opisyal ng PNP, ito dapat ang susunod na hakbang ng NBI. Pag natapos na yung kaso at may warrant of arrest, NBI, pwede ba kayo mag-serve dito sa PNP chief, sa regional chief, at sa lahat ng mga naakusahan at makukonvict? Kayo mag-serve ng warrant. Itong PNP chief, ang may kagagawa niyan. Sa kanya nagmula yung order na yan. Kaya dapat talagang ang arestuin nyo. Yan si PNP chief. Dahil illegal yung kanyang order. Wala namang iba. Sino mag-order kung hindi yung bossing? Yan siya ang pinaka-top honcho ng PNP. So lahat ng mga ginawang illegal, he should be accountable. Matatandaang nagpapatutsada itong si Police Brigadier General Nicholas Torre III ng PRO 11 na nasa loob lang daw ng KOJC Central Headquarters si Pastor Apollo. Pero ang pasaring na ito ni Torre, tinuldukan ni Attorney Archie Albao, Direktor ng NBI Region 11, nang sabihin niyang hindi nila nakita sa nasabing compound ang butihing pastor at ang 4 pang individual na kasalukuyang hinahanap ng gobyerno. Tiniyak din ni Attorney Albao na wala rin sa loob ng giant megastructure na Kingdom si Pastor Apollo. Si Torre nga mo, Torre, di ba? Torre, tower. He is a towering figure of ignorance of the law. Ignorance of the law excuses no one, Attorney Sal. Samantala, ipinunto naman ni Attorney Panelo na kung siya ang nasa lugar ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay hindi rin siya magpapasailalim sa gobyerno dahil sa ginagawa nitong mga hakbang na labag sa saligang batas. Alam mo, ang hindi pagsuko ni Pastor Quiboloy, ang hindi niya pagpasailalim sa jurisdiksyon ng hukuman, yun ang resulta ng ginawa talaga ng pinaghalong DOJ at saka ng ilang mga senador nung tinanggalan nila ng karapatan si Pastor ng tinatawag na due process. Halimbawa, DOJ in collusion with that senadora there. Di ba, inusgahan na kaagad si Pastor. Kung baga, kahit ako nakita ko wala pala akong kalaban-laban dito. Ba't naman ako magpapasailalim sa inyo? Walang mangyayari talaga. Pag sinira mo yung tinatawag na saligang batas na constitutional presumption of innocence, talagang masisira ang kabada ng lahat. Ang lahat ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Sabi dito ng ating mga manonood, tumpak talaga ang sinasabi mo, Attorney Sal. Matindi talaga ang mga paglabag. Pati sila, General Tawa na rin ang tawag. Ano sabi mo, Attorney? Nahawa Bago na isang pangalan.
So, ayan guys, natunghayan natin yung mga banat ni Attorney Sal Panilo. So, si Romel, dapat na talagang arestuhin yan mga kababayan. Kung hindi mag-aresto yung mga kasama niyang pulis, tayo mag-aresto sa kanya mga kababayan. Dahil talagang yung pinagagawa niya, wala na talaga sa katinuan. Parang sabog na sabog rin ito eh. Parang bangag din eh. So, yun. At salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutan i-subscribe at like at i-share ang video nito. Magandang araw sa inyong lahat and God bless us all. Peace.